Sige po, narito ang bersyon ng teksto sa Tagalog na may mga pagbabago upang umangkop sa kultura ng Filipino. Isang buwan bago ang kasal namin ni Ligaya, bigla siyang nagmungkahi na gusto niyang magkaanak sa ibang lalaki. Siyempre, hindi ko iyon matanggap. Pero sadyang mapilit siya at lagi niyang binabanggit ang bagay na iyon. Hanggang sa, mga 2 linggo bago ang araw ng kasal, hindi ko sinasadyang makita ang pregnancy test niya. Gulat na gulat ako nang malaman kong halos 1 buwan na pala siyang buntis. Wala man lang siyang balak magpaalam sa akin. Sa mga sandaling yun, parang nawala lahat ng pinagsamahan namin. Nagdesisyon akong ipawalang bisa ang kasal at sunugin ang lahat ng alaala at koneksyon namin. Sa araw na dapat sana naglalakad kami sa altar, nagpasyang akong pumasok sa laboratorio. Mula noon, wala na kaming anumang ugnayan. Paulit-ulit ko nang ipinaliwanag sa'yo, may cancer si Badong at 1 taon na lang ang itatagal niya. Ang pinakamalaking hiling niya ay mag-iwan ng anak sa pamilya niya. Noon, nailigtas niya ang buhay ko, kaya ngayon, kailangan kong tuparin ang pangarap niya. Ang mga salitang ganyan, hindi ko na mabilang kung ilang libong beses ko nang narinig sa loob ng buwan na to. Noong unang marinig ko ang kahilingan ni Ligaya, hindi ako nag-atubiling tumanggi. Pero hindi pa rin siya tumigil. Halos araw-araw niya iyang binabanggit. Ang asta niya, mula sa mahinahong paghingi ng permiso, ay unti-unting naging mapusok at nakikipagtalo sa akin, na parang isang malaking kasalanan kung hindi ako papayag. Pero kahit na utang na loob ko ang buhay ko sa kanya, paano naman babayaran ang pagbubuntis? Pero ang 1 buwang pagtatalo ay sumira sa akin. Wala na akong lakas para kumbinsihin siyang magbago ng isip. Tanging ang magawa ko lang ay tumingin sa babaeng mahal ko sa loob ng 5 taon at tanungin siya sa garalgal na boses. Sa susunod na buwan, magpapakasal tayo, tapos ngayon, gusto mong magkaanak sa ibang lalaki. Ano ako para sa'yo? Ano nang tingin mo sakin? Noon lang nakita ni Ligaya na ganun ako kahina, na parang nababalot ng itim na ulap ang buong pagkatao ko. Bahagyang lumambot ang asta niya. Azel, alam kong hindi mo matanggap pero ako lang ang makakatulong kay Badong. Hindi ko kayang panoorin siyang umalis na may pagsisisi. Saka isa pa, artificial insemination lang naman yun. Wala namang mangyayari sa atin. Kung mahal mo ako, maiintindihan mo ako, di ba? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naintindihan ko agad. Desidido na si Ligaya, kahit na ano paman, kailangan niyang magkaanak kay Badong. At kung ano ang opinyon ko, baliwala lang. May gusto pa sana siyang sabihin, pero natigil dahil sa tunog ng telepono. Tiningnan ni Ligaya ang screen, saka kinuha ang telepono at lumabas ng balkonahe. Tiningnan ko ang likod niya, at napangiti na lang ako ng mapakla. Maaaring sabihin na magkaibigan na kami ni Ligaya mula pa noong bata kami. Magkaklase kami mula elementarya, at kahit sa kolehiyo, pareho kami ng eskwelahan. Mula pa noon, alam ko na gusto ko siya. Palagi akong tahimik na nasa tabi niya, pero hindi niya iyon sinusuklian. Hanggang sa makatapos kami ng kolehiyo, napansin niya rin sa wakas ang mga sakripisyo ko at pumayag na maging girlfriend ko. Dapat sana, mahigit 20 taon na kaming magkakilala. Dahil magkasintahan na kami, dapat sana'y kami na ang pinakamatatag at pinagkakatiwalaan. 5 taon na kaming magkasama, hindi ko man lang nagalaw ang telepono niya. Kahit na tumatawag siya, ginagawa niya iyon sa likod ko. Naalala ko noong nilalagnat siya at nakahiga sa kama, ang daming nagte-text sa kanya. Dahil ayaw kong magising siya, balak ko lang sanang isilent, pero pagkadampi ng daliri ko sa telepono niya, bigla siyang nagising at hindi man lang nagtanong kung ano ang nangyari, basta na lang niya akong sinumbatan. Kahit anong paliwanag ko, hindi siya nakikinig. Buong gabing nakaupo ako sa sofa. Iniisip ko na ganun lang talaga ang ugali niya, at naniniwala akong balang araw, makakapasok din ako ng tuluyan sa puso niya. Pero lumipas na ang 5 taon, wala pa ring nagbago. Ngayon pa nga, gusto pa niyang magkaanak sa ibang lalaki, nang hindi man lang iniisip ang nararamdaman ko, ang boyfriend niya. Nang pumasok si Ligaya, halata sa mukha niya ang saya. Dali-dali niyang kinuha ang jacket niya, nagmamadaling nagbihis at lumabas. May pupuntahan lang ako, sabi niya. Mag-isip-isip ka na lang ng mabuti. Narinig ko ang nagmamadaling yabag niya at nakaramdam ako ng katahimikan sa puso ko. Ang taong kayang magpabilis ng kilos niya ay si Badong lang. At hindi nga ako nagkamali. Hindi pa nagtatagal, nagpadala ng litrato si Badong.
Pinalaki ko iyon para makita ng malinaw ang laman. Halos hindi ako makatayo sa kinatatayuan ko nang makita ko ang pregnancy test at ang pangalan ng buntis, Ligaya. Ang tagal ng pagbubuntis ay nagpaikot sa mundo ko. Malinaw na nakasulat doon, 3 linggo na siyang buntis. Ibig sabihin, sige, heto ang bersyon sa Tagalog na may mga pagbabago. Pero nang makita niya ang relo sa dingding, dali-dali siyang nagbukas ng pinto at umalis, nag-iwan lang ng isang sabi, pagbalik ko, pag-usapan natin. Kinuha ko ang kalendaryo sa mesa at binilugan ng makapal ang salitang pikasalang litrato. 12 araw na lang. Pagkatapos kumain ng agahan, naghanda akong simulan ang pagliligpit ng mga gamit at nilinis ko na rin ang mga hindi na kailangan sa bahay. Isang album na may 5 litrato lang, sirang projektor, mga damit na pareho na hindi pa nagagamit. 5 taon na kaming magkasama, bawat gamit sa bahay ay pinili ko ng maingat, unti-unting ginawang isang mainit at kumpletong lugar ang isang bakanting silid. Pero nang tingnan ko ng mabuti, maraming gamit na hindi pa nagagamit ni Ligaya. Sinabi niya noon na kahit na mahal namin ang isa't isa, isa pa rin siyang individual at ayaw niyang gumamit ng mga gamit na pareho. Pakiramdam niya ay parang nakatali siya sa buong panahon. Pagkaalis ko, ang pag-iwan sa mga gamit na ito ay lalo lang siyang mahihirapan, kaya nagdesisyon akong linisin ang mga ito ngayon para burahin ang lahat ng alaala namin. Pawalang bisa ang lahat. Sa buong linggo na sumunod, hindi umuwi si Ligaya. Gayunpaman, palagi kong alam kung ano ang ginagawa niya. Dahil kay Badong, na palaging nagbabahagi ng lahat sa social media. Hindi ko maiwasang malaman. Namamasyal sila sa hot spring, nagmamasid ng dagat, nagpipicture sa ilalim ng araw. Sa mga kaibigan niya sa social media, nakita ko ang isang Ligaya na ibang-iba. Lumabas na, kaya rin niyang maging masaya at romantiko, tulad ng mga ordinaryong babae na nagmamahal, hindi lang niya magawang ipakita sa harap ko. Hindi ko alintana kung saan sila pupunta o kung ano ang gagawin nila bawat araw, sinulyapan ko lang ng kaunti at agad kong nilampasan. Hindi rin naman ako nagliwaliw nitong mga nakaraang araw. Napakaraming gamit sa bahay, ilang araw rin bago ko natapos linisin. Pagkatapos noon, sinamantala ko rin ang pagkakataon na bumisita sa bahay. Sinabi ko sa aking mga magulang na malapit na akong pumasok sa laboratorio. At mula noon, matagal-tagal bago ako makakonekta sa labas ng mundo. Medyo nagulat ang aking ama. Malapit na kayong ikasal ni Ligaya. Hindi ba't magkahiwalay kayo pagkatapos? Ang aking ina ay puno rin ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ko at pinayuhan, pag-isipan mong mabuti, anak. Ang hirap niyo ni Ligaya bago kayo nakarating sa puntong ito. Natatakot ako na kung papasok ka sa laboratorio, hindi papayag si Ligaya. Baka ipawalang bisa niya ang kasal at hiwalayan ka. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ng aking mga magulang. Sa loob ng maraming taon, nakita nila ang aking pagpupursige kay Ligaya. Alam din nila ang kanyang saloobin sa akin. Bago ko naisipang mag-propose, marahan na nila akong pinayuhan, sinasabing hindi ako ang pinakamahalaga sa puso niya. Sinabihan nila akong mag-isip-isip. Pero noon, naisip kong kaya ko siyang baguhin para tanggapin niya ako ng tuluyan. Kaya pumayag ang aking mga magulang. Ngayon na malapit na ang araw ng kasal, nag-aalala sila na kung papasok ako sa laboratorio, hindi papayag si Ligaya at maaaring ipawalang bisa ang kasal at hiwalayan ako agad. Natatakot sila na ako'y masaktan, kaya gusto nila akong mag-isip ng mabuti. Pero ngayon, ako ang gustong ipawalang bisa ang kasal. Sinabi ko sa aking mga magulang ang tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Sandali silang natahimik. Hindi ko sinabi sa kanila na buntis si Ligaya sa ibang lalaki, natatakot akong hindi nila kakayanin ang pagkabigla. Sinabi ko lang na gusto kong magpatuloy na magbigay ng kontribusyon sa larangan ng pananaliksik. Bumuntong hininga ang aking ama. Tinapik ang aking balikat at sinabi, basta't hindi ako nagsisisi, ayos lang. Tumango ako. Pagka-uwi ko, tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata, si Tikoy, para tulungan akong itapon ang lahat ng kagamitan na naligpit ko na. Ang bawat karton na puno ay nakasalansan sa sala na sumasakop sa maraming espasyo. Nang matapos itapon ang lahat, biglang naging malungkot ang silid. Tumingin si Tikoy sa paligid, medyo nagkomento. Hindi ko inaasahan na gagawin mo talaga ito.
Akala ko noong araw na sinabi mong ipapawalang bisa mo ang kasal ay nagbibiro ka lang. Ako ang nakasaksi kung gaano ka katagal hinabol si Ligaya. Anong nangyari? Pagkatapos magsalita, binato niya ako ng isang lata ng serbesa at binuksan ang isang lata para sa kanyang sarili. Siguro malapit na akong umalis. Sa pagkakataong ito, gusto kong mag-usap. Sinabi ko kay Tikoy ang buong kwento na nangyari nitong nakaraang buwan, kasama na ang pagbubuntis ni Ligaya kay Badong. Nasaksihan ni Tikoy ang lahat sa pagitan namin ni Ligaya. Pagkatapos marinig, nagmura siya ng isang bastos na salita, talagang pinagpakitaan mo siya ng kabutihan. Ang resulta ay nilagyan kanya ng sungay bago pa kayo ikasal. Gusto niya pa na pumayag ka. Ano ang iniisip niya? Umiling ako. Tumawa sa sarili. Sino ang makakaalam? Sinabi niya na si Badong ay nagligtas ng kanyang buhay at kailangan niyang tapusin ang lahat ng kanyang mga kagustuhan. Nagalit si Tikoy, kung gayon, ikaw ang nagligtas ng kanyang buhay. Anong karapatan niyang tratuhin ka ng ganito? Sumipsip ako ng serbesa nang walang sinasabi. Siguro, hindi niya lang ako mahal. Pero ayos lang, hindi magtatagal, lalayo ako sa kanya. Sa ikalimang araw ng countdown, nagsumite ako ng aking pagbibitiw sa trabaho sa paaralan. Dati, dahil gusto kong makasama si Ligaya, tinanggihan ko ang imbitasyon na magpatuloy na magsaliksik sa propesor, pinili kong maging guro sa isang paaralan. Nagulat ang mga kasamahan ko nang magbitiw ako. Bakit ka nagbibitiw, Teacher Azel? Noong nakaraang mga araw, nagbigay pa rin kayo sa amin ng mga candy sa kasal. Hindi kaya ay magiging stay-at-home husband na lang kayo? Ang swerte naman ng asawa nyo, biro ng isang kasamahan. Umiti ako habang yakap ang mga gamit ko. Hindi naman. Naipawalang bisa na ang kasal. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko sina Ligaya at Badong pagkatapos ng isang linggong hindi pagkikita. Nang makita ako ni Ligaya na may yakap na gamit sa kamay ko, walang malay niyang tinanong, anong gagawin mo dyan? Mabilis akong naghanap ng dahilan, puro mga hindi ko na ginagamit, iuwi ko na lang. Tumango si Ligaya, tumingin sa paligid ng silid at nagtatakang nagtanong. Isang linggo pa lang akong hindi umuuwi, bakit maraming nawawalang gamit sa silid? Dinala ko ang mga gamit sa silid, kalmadong sumagot, nililinis ko lang ang mga hindi na kailangan. May gusto pa sanang sabihin si Ligaya, pero pinutol ni Badong. Sir Azel, abala si Ligaya sa paglalakbay kasama ko nitong mga nakaraang araw. Salamat sa pagpayag nyo na magpakuha siya ng kasalang litrato sa akin, natupad ang pangarap ko. Sige na, ililibre ko kayong dalawa. Ituring nyo na lang na pasasalamat ko sa pangangalaga nyo sa akin. Sa susunod, kakailanganin ko pa ang tulong nyo sa loob ng mahabang panahon. Sana hindi magalit si Sir Azel sa akin. Tiningnan ko ang puno ng hamon ang mga mata niya, nahulaan ko na hindi siya maaaring tumahimik. Sa lahat ng paraan, mula nang matanggap ko ang mga resulta ng pagsusuri sa pagbubuntis hanggang ngayon, wala pa rin akong anumang reaksyon. Kahit na hindi ko tinanong si Ligaya kahit isang tanong. Pero ngayon, ayoko nang magpatuloy sa walang saysay na mga pagtatalo sa kanya. Maghihintay na lang ako ng 5 araw, hindi na ako magpapakita sa harap ni Ligaya. Ngayon, gusto ko lang malutas ang lahat ng mga bagay dito, para mapadali ang pag-alis. Dahil hindi ako sumagot, medyo nag-aalangan ang boses ni Badong. Hindi kaya hindi natutuwa si Sir Azel? Dahil malapit na kayong ikasal. Pero pagkatapos marinig ang mga salita ni Badong, agad na sumimangot si Ligaya. Hindi komportabling itinuro niya ako. Seryoso talaga si Badong sa pasasalamat sa atin. Bakit ganyan ang mukha mo? Isang kainan lang naman. Hindi ba't magagalit ka? Kailangan talagang pumunta. Saka, lalaki ka, huwag kang maging makitid ang pag-iisip. Bago pa man ako makapagsalita, sa bibig na ni Ligaya, nahatulan na akong nagkasala. Sa huli, hinila pa rin ako ni Ligaya. Pagdating sa restaurant, dumating ang waiter para tanungin kung ano ang gusto naming orderin. Tiningnan ko ang menu, agad kong narinig si Ligaya na nagsalita. Huwag kayong kukuha ng masyadong maraming mantika, sobrang anghang. Lahat ng pagkain huwag may silantro. Pagkatapos maihatid ang mga pagkain, maingat na kumuha si Ligaya ng mga pagkain para kay Badong. Pagkatapos, itinulak niya ang isang malaking plato ng hipon sa akin. Hindi nakakakain ng seafood si Badong ngayon, ito ang espesyal para sa iyo.
Tumingin ako sa plato ng hipon, bigla akong nawalan ng gana. Ibinaba ko ang chopsticks ko. Hindi ako kumakain ng seafood. Nakakatawa naman. 5 taon na kaming nagmamahalan, hindi alam ni Ligaya na hindi ako kumakain ng seafood, pero alam niya nang malinaw ang lahat ng mga pagkain na iniiwasan ni Badong. Kahit na ang mga maliliit na detalye tulad ng hindi pagkain ng silantro. Halata na hindi alam ni Ligaya, sa isang sandali, nagpakita siya ng pagkalito. Nang tingnan niya ulit ako, ang kanyang mga mata ay bihirang nagkaroon ng kaunting hiya. Pagkatapos, kumuha pa siya ng ilang pagkain. Pero sa pagkain na ito, hindi ako gumalaw. Tahimik lang akong uminom ng tubig sa baso. Pagkatapos ng kainan, pagkababa ko sa hagdan, nakatanggap ako ng tawag mula sa head ng aming grupo. Aizel. Sinabi ni teacher na kumpirmahin ko pa ulit, gusto mo bang magpatuloy sa normal na takbo ng eksperimento? Ang unang eksperimento sa laboratorio ay isang lihim na proyekto, posible na ang 1 o 2 taon ay hindi na makakonekta sa labas. Tumingin ako kina Ligaya at Badong na magkasama sa harap. Ang dalawa ay naglalakad na magkatabi. Pagkababa sa hagdan, walang malay na ipinatong ni Ligaya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Kalmado ang boses ko. Kumpirmahin. Nakahinga ng maluwag ang head ng aming grupo pagkatapos matanggap ang kumpirmadong sagot. Mabuti naman. Natakot ang teacher na hindi mo kakayanin na iwanan ang iyong asawa. Ibinaba ko ang paningin ko, lumingon papunta sa ibang direksyon. Naipawalang bisa na ang kasal. Handa na akong umalis. Pagkatapos magsalita, narinig ko ang nagtatanong na boses sa likod. Sino ang aalis? Si Ligaya kani-kanina lang hinatid si Badong papunta sa sasakyan, narinig ang huling mga salita. Napagtanto ko na hindi niya narinig ng malinaw ang mga salita kanina. Kaagad akong naghanap ng dahilan para sumagot. Aalis na ang kaibigan ko ng ilang sandali. Tumango si Ligaya, hindi nagtanong pa. Sa ika-4 na araw ng countdown, iniuwi ni Ligaya ang mga kasalang litrato niya at ni Badong. Isang kamay ang hawak niya sa kanyang telepono, nag-video call kay Badong, ang kabilang kamay niya ay hawak ang frame ng litrato, ipinakita sa kanya. Ngumiti siya ng matamis. Nalinis na ang kasalang litrato natin. Noong pumunta ako para kunin, sinabi ng empleyado na maganda ang litrato natin. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, kalalabas ko lang para kumuha ng tubig. Namasdan ng mga mata ni Ligaya ang kahiyahiyang sulyap. Tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin. Sinulyapan ko ang litrato at mahinahong nagkomento, talagang maganda. Nagulat si Ligaya. Bigla niyang napagtanto na matagal na pala kaming hindi seryosong nag-uusap. Kahit pa sa loob ng 1 linggo na naglalakbay sila ni Badong, hindi ko siya sinendan ng mensahe kahit isa. Dahil dito, hindi siya sanay. Sa video, nagsasalita pa rin si Badong ng walang tigil. Umiling siya, siguro iniisip niyang masyado lang akong pagod sa paghahanda para sa kasal. Sa ikalawang araw ng countdown, naaalala ko na pagkapasok sa laboratorio, kailangang dalhin ang lahat ng mga bagay. Kailangan kong maghanda ng ilang karaniwang mga gamit. Kaya pumunta ako sa ospital para kumuha ng mga gamot para sa paghahanda. Hindi ko inaasahan na makikita ko sina Ligaya at Badong nakatatapos lang magpa-check up ng pagbubuntis. Si Ligaya kabubukas pa lang ng bibig para magsalita, pero pinutol na siya ni Badong. Humakbang siya sa harap ko, nagbabalak na lumuhod. Kuya, alam ko na hindi ka pa rin pumapayag na buntis si Ligaya. Pero hindi na talaga ako makapaghintay pa. Sinabi ng doktor na 1 taon na lang ang itatagal ko. Gusto kong makita ng personal ang paglabas ng bata. Paglabas ng bata, dadalhin ko agad. Tiyak na hindi makakaapekto sa relasyon niyo ni Ligaya. Bago pa man ako makapagsalita, dali-dali niya siyang hinila paakyat nang may mga puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tumingin ulit siya sa akin dahil alam mo na hindi na kita ililihim. Huwag kang mag-alala. Maliit pa ang sanggol ngayon, hindi makakaapekto sa kasal natin. Kung ako ang ako 1 buwan na ang nakalipas, tiyak akong magagalit, manghihina ako, mawawalan ako ng pag-asa. Tatanungin ko ang sarili ko kung ako ba ay hindi magaling na boyfriend para handang magbuntis si Ligaya sa ibang lalaki. Pero pagkatapos maranasan ang panahong ito, naisip ko na ng malinaw. Hindi naman sa hindi ako sapat na mahusay, pero hindi niya ako mahal. Hindi niya ako mahal, kaya niyang gawin ang bagay na ito nang hindi man lang iniisip ang mga damdamin ko.
Ngayon alam ko na ang lahat ng tungkol kay Ligaya. At tuluyan ng tinalikuran ang mga damdamin sa kanya. Kaya hindi na kailangan magpanggap na gusto akong pigilan pa. Tahimik ko silang tinignan. Naiintindihan ko na. Pagkatapos magsalita, kinuha ko ang gamot at nagbalak na umalis. Malapit na ang araw ng pag-alis, kailangan ko pang ayusin ang ilan sa aking mga gamit. Maliwanag na hindi nila inaasahan na magiging kalmado ako. Lalo na si Ligaya. Tumingin siya sa akin na may komplikadong ekspresyon. Noong nakaraan nag-eskandalo ako sa loob ng 1 buwan tungkol sa kanyang pagbubuntis, pero ngayon dahil sa aking kaalaman hindi ako nagpakita ng anumang reaksyon. Nakaramdam ng pakiramdam ng kawalan ng katiyakan si Ligaya sa kanyang puso. Nang ako ay nasa hagdan, hinabo ni Badong at hinawakan ang manggas ko. Sa pagkakataong ito, si Ligaya ay nakatayo pa rin sa malayo. Ipinakita na ni Badong ang kanyang tunay na kulay. Zenjai. Ano ang mararamdaman mo kapag nagpapalaki ng anak ng ibang lalaki? Ang iyong asawa ay buntis sa ibang lalaki at ikinasal. Sa tingin ko, ako lang ang makakayanan ito. Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Iniwan ko siya at nagbalak na umalis. Hindi ko inaasahan na nang magkaroon lang ako ng lakas, dumulas siya at boom. Sige, heto ang bersyon sa Tagalog. Bukas na ang kasal, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Pagkatapos ng kasal, mag-sorry ka kay Badong. Pagkatapos, pupunta na tayo sa honeymoon natin. Hindi ako sumagot. Kung napansin lang sana ni Ligaya, makikita niya na walang gamit na inihanda para sa kasal sa kwarto. Tayo di. Sa totoo lang, may gusto pa akong sabihin. Hindi pa ako nakapagsalita, biglang tumunog ang telepono ni Ligaya. Sa kabilang linya ay ang boses ni Badong. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ligaya. Sandali lang. Lalabas ako agad. Pagkatapos putulin ang tawag, dali-dali tumayo si Ligaya at pumunta sa pinto. Hindi maganda ang pakiramdam ni Badong, kailangan ko siyang puntahan. Babalik ako bago ang kasal. Alalahanin mo na hintayin ako bukas ng umaga. Nang sumara ang pinto, ang mga salitang matagal ko nang iniisip ay sa wakas lumabas. Maghiwalay na tayo, Ligaya. Kinakansela ko ang kasal. Ang boses ko ay nawala sa bakanting silid. Ang tunog lang ng orasan sa dingding ang maririnig. Umupo ako sa sala mula gabi hanggang umaga. Tumingin ako sa labas, mula sa madilim na gabi hanggang sa umaga. Tumunog ang aking telepono paalala. 3 oras na lang bago ang paglipad. Tumayo ako, pumasok sa silid para kunin ang aking bag na inayos ko na. Kinuha ko ang panulat at bumalik. Sa kalendaryo, minarkahan ko ng malaking KS ang 10 araw. At sumulat ako ng isang pangungusap, Ligaya. Maghiwalay na tayo. Inilagay ko ang kalendaryo sa isang madaling makita. Binuhat ko ang aking bag, lumabas ako para sumakay ng taxi papunta sa paliparan. Paalam. Ligaya. Sa kabilang banda, hinintay ni Ligaya na maging stable ang kondisyon ni Badong bago umalis sa ospital. Sa daan pa uwi, nagpadala siya ng mensahe kay Azel. Tinatanong kung handa na siya para sa kasal. Papunta na siya sa hotel. Pero hanggang sa nakaupo na si Ligaya sa kotse, hindi pa rin siya nakakatanggap ng sagot mula kay Azel. Binuksan niya ang telepono, handa na magtanong ulit, pero natuklasan na ang huling mensahe nila ay kalahating buwan na ang nakaraan. Binuksan ni Ligaya ang kasaysayan ng mensahe. Halos puti lang ang screen. Minsan tinatanong ni Azel kung ano ang kakainin ngayon, minsan humihingi siya ng opinyon sa kasal. Pero sa bawat pagkakataon, ang sagot ni Ligaya ay napakasimple. Bahala ka. CJ. Ikaw na ang magdesisyon. Hindi naman naapektuhan si Azel, patuloy siyang nagpapadala ng mensahe sa kanya araw-araw. Pero sa loob ng kalahating buwan, wala silang anumang pag-uusap. Nakaramdam ng kakaiba si Ligaya. Bakit hindi siya nagte-text sa akin sa buong panahon? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang maalala noong 1 buwan nang ipaalam niya kay Azel na magpapa-artificial insemination siya kay Badong, ang mga mata niya ay puno ng hindi makapaniwala. Mahigit 20 taon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganong sakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito rin ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng matinding pagtutol sa kanyang mga salita. Pero pagkatapos noon, nagmatigas lang siya sa hindi pagpayag sa artificial insemination,
pero lahat ng iba pa ay nanatili sa dati. Mukhang mula kalahating buwan ang nakaraan, noong huli niyang binanggit ang tungkol sa artificial insemination kay Azel, wala na silang komunikasyon. Hindi lang hindi siya tinext ni Azel, halos hindi rin siya nakikipag-usap sa kanya sa bahay. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Ligaya. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Parang may hindi magandang mangyayari. Sa isang banda, kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na maaaring masyadong abala si Azel sa paghahanda ng kasal kamakailan at magiging okay lang si Azel. Sa isang banda, hiniling niya sa trooper na magmaneho ng mas mabilis. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang telepono, hindi pa rin tumutugon. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang telepono. Nang makarating siya sa hotel, naroon na ang ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Nagtitipon sila para pag-usapan ang isang bagay. Nang makita ang figura ni Ligaya, agad siyang pinalibutan. Tumingin ang nanay ni Ligaya na nakasimangot habang tumatakbo, papalapit sa kanya ang kanyang anak. Bakit hindi ka pa nakasuot ng damit pangkasal? Nasaan si Azel? Hindi ba't kasama mo siya dapat? Nakita rin ng mga kaibigan niya na mag-isa lang siyang dumating, kaya nagtaka silang nagtanong. Nga, bakit hindi namin nakikita ang groom? Hindi pa ba nagpapalit ng damit ang bride? Nang marinig ni Ligaya na hindi pa rin nila nakikita si Azel, biglang umakyat ang pag-aalala sa kanyang puso. Kagabi bago siya umalis, sinabi niya sa kanya nang malinaw na dapat siya ay dumiretso papunta sa lugar ng kasal ngayong umaga. Saan na kaya siya? Siguro ay nasa function room na siya naghihintay, naghahanda para sa okasyon. Pilit nang umiti si Ligaya. Siguro nasa function room si Azel na naghihintay, naghahanda. Pagkatapos magsalita, nagbalak siyang pumunta sa function room. Pero naalala niya ngayon, hindi niya alam kung aling function room ang ginagamit para sa kasal. Hindi naman sinabi sa kanya ni Azel. At hindi niya man lang siya natanong. Hindi rin alam ng mga nakapaligid sa kanya, kung hindi sila naghihintay sa lobby ng hotel. Wala nang nagawa si Ligaya kundi humila ng malapit na staff. Excuse me, maaari ko bang itanong kung anong function room ang inireserba ni Azel para sa kasal? Tumingin ang staff sa registration book. Magalang niyang sinagot, nagpareserba si Azel ng function room number 3. Hindi mapigilan ni Ligaya na bumuntong hininga ng ginhawa. Kung ganun masyado lang akong nag-alala, abala lang siya kamakailan. Kapag pumunta sila para sa kanilang honeymoon, bibili siya ng isang hindi inaasahang regalo para kay Azel. Para gantimpalaan siya para sa lahat ng kanyang ginawa para sa kasal. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tiningnan ng staff ang huling kolum ng mga talaan sa registration board. Muli siyang nagsalita na may pag-aalinlangan. Pero tumawag si Azel kalahating buwan na ang nakaraan para kanselahin ang reservation. Sinabi niya, ipinawalang bisa na ang kasal. Ang mga salita ng staff ay parang dagok na tumama sa puso ng lahat. Biglang nakaramdam ng panghihina si Ligaya. Ano? Kinansela ang kasal? Humakbang paatras si Ligaya, hindi makapaniwala na umiling. Imposible na kinansela. Maliwanag na nang mag-propose siya, kitang-kita ang saya sa mukha niya, hindi maitago. Paano niya kakanselahin ang kasal? Sa paligid, gulat na gulat ang mga kaibigan at pamilya. Hindi rin nila nagkamali sa araw. Kung ganun, paano nila sasabihin na kinansela na ang kasal? Muli na namang kinumpirma ng staff, totoo ngang si Azel ang kumansela sa kasal. Naikinumpara ang kanyang galit, hinila ni Ligaya ang isang tao at nagtanong. Anong nangyayari kay Azel? Hindi ba't naayos na ang araw ng kasal? Hindi siya pupunta ngayon pero nagpakansela pa ng kasal. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Nang makita ang kanyang anak na kitang-kitang ayon palang nalaman na kinansela pala ang kasal, lalong nagalit si nanay. Alam niya na si Azel at ang kanyang anak ay nagkakilala sa loob ng 20 taon. Nakikita ng lahat ang pagmamahal niya kay Ligaya. Kaya payag siyang ipagkatiwala ang kanyang anak sa kanya. Pero hindi niya inaasahan, sa mismong araw ng kasal, hindi lang hindi darating si Azel, pero kumansela pa ng kasal kalahating buwan na ang nakaraan. Pero wala silang alam. Tawagan mo siya agad, itanong mo kung gusto niya pang magpakasal o hindi. Sa sandaling ito lang gising si Ligaya, kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Azel. Nang ideal ang numero, ramdam niya ang kanyang bahagyang nanginginig na mga kamay.
Pero sa sandaling ito, sumakay na si Azel sa eroplano patungong Beijing. Hindi makonekta ang telepono. Maririnig lang ang malamig na tunog ng isang otomatikong sistema. Nararamdaman ni Ligaya na unti-unting lumulubog ang kanyang puso. Malinaw naman na maayos ang lahat kahapon, bakit hindi na sila makakonekta ngayon? Hindi niya na makayanan ang katotohanan, agad siyang umuwi. Sa kanyang puso mayroon pa ring bahagyang pag-asa. Pero nang buksan niya ang pinto, tahimik at bakante ang bahay. Malinaw na wala si Azel sa bahay. Sa sandaling ito, bigla niyang natanto na nawala ang frame ng litrato na inilagay sa mesa. Ang frame ng litrato na iyon ay naglalaman ng isang bihirang litrato niya at ni Azel, pinahahalagahan niya ang litratong ito. Araw-araw maingat niyang pinupunasan ang frame ng litrato. Hindi lang iyon, ang labaha sa banyo, ang mga damit niya sa aparador, lahat ng bagay na naugnay kay Azel ay wala na. Biglang naalala ni Ligaya, noong siya at si Kibaida ay kakauwi lang galing sa paglalakbay, mukhang mas bakante ang bahay. Siguro ay sa oras na iyon, hindi niya napagtanto na wala na ang frame ng litrato sa mesa. Pero sa oras na iyon, nararamdaman niya na may nawawala. Dahil sinabi ni Azel na nilinis niya ang ilang bagay na hindi na kailangan, hindi siya nag-alala. Hanggang ngayon, napagtanto niya. Hindi nililinis ni Azel ang mga bagay na hindi na kailangan, pero binura niya ang lahat ng kanyang mga gamit at ang mga alaala nila. Maging siya ay nawala ng walang bakas. Ang mga mata ni Ligaya ay puno na lang ng pagkalito. Saan siya nagpunta? Bakit niya ito ginawa? Hindi tumigil ang kanyang mga mata na maghanap sa paligid ng bahay. Nakita niya ang kalendaryo sa mesa na tila may nakasulat. Dali-dali siyang pumunta at kinuha ang kalendaryo. Pero ang nakita niya ay 5 salita lang, maghiwalay na tayo. Sa isang sandali, naramdaman ni Ligaya na parang kidlat ang tumama sa kanya. Ito ang bagay na malabo niyang naisip. Ngayon, sa wakas ay napatunayan na. Gusto na talagang makipaghiwalay sa kanya si Azel. Pero bakit? Dapat ngayon ang araw ng kasal nila. Alam ni Ligaya na ito ang pangarap na hawak niya sa loob ng 20 taon. Paano niya matatalikuran? Sa loob ng naguguluhang pag-iisip, naalala ni Ligaya ang masyadong kalmadong mukha ni Azel bago siya umalis. Parang may gusto siyang sabihin sa kanya. Pero sa oras na iyon, abala lang siya sa pagmamadali papunta sa ospital para bisitahin si Kibaida. Hindi niya narinig ang gusto niyang sabihin. Mayroon lang bahagyang sulyap sa kanyang mga mata habang sinasara ang pinto, na nakita niya siyang nakaupo sa sofa. Ang mukha niya ay walang kagalakan para sa parating na kasal, ni walang galit dahil kailangan niyang bisitahin si Kibaida bago ang kasal. Ang lahat sa kanya ay parang isang tahimik na pulang tubig. Iyon pala, kagabi, ang mga salitang gustong sabihin ni Azel ay ang hiwalayan. Pagod na umupo si Ligaya sa sopa, nagulo ang kanyang pag-iisip. Hindi tumitigil ang pagtunog ng telepono sa coffee table. Tawag ng kanyang mga magulang at kaibigan. Pero wala na siyang lakas para sagutin ang mga tawag. Hindi niya maintindihan anong dahilan kung bakit gustong makipaghiwalay sa kanya si Azel. Ayon sa staff, kinansela na niya ang kasal kalahating buwan na ang nakaraan. Kalahating buwan na ang nakaraan. Biglang naalala ni Ligaya, kalahating buwan na ang nakaraan, noong araw na nalaman niya na nagtagumpay siya sa pagbubuntis sa pamamagitan ng artificial insemination. Noong araw na iyon, gusto niya ulit na ipahiwatig ang pagbubuntis sa kanya. Nag-aalala siya tungkol sa kakulangan ng oras ni Kibaida, hindi niya maaaring pahintulutan siyang hindi makita ang kanyang anak na ipinanganak. Kaya gumawa siya ng artificial insemination sa sandaling iyon. Binalak niya na habang ginagawa ang insemination, kumbinsihin siya na pumayag. Naniniwala siya na mahal siya nito, sa huli ay susuko siya. Pero hindi niya inaasahan na masyadong magiging maayos ang lahat, sa unang pagkakataon ay nagtagumpay na siya. Ito ang nagpabago sa kanyang buong plano. Noong nalaman niya na buntis siya sa ospital, malinaw na hindi siya nagpakita ng masidhing pagtutol. Pagkatapos, hindi na niya ito binanggit ulit. Kaya bakit bigla siyang nagpasya na makipaghiwalay isang araw bago ang kasal? Hindi alam ni Ligaya, hindi tumutol ng masidhi si Azel, dahil matagal na niyang alam na buntis siya. Ang hiwalayan ay hindi isang biglaang desisyon. Mula kalahating buwan na ang nakaraan, ang dalawang salita, hiwalayan tayo, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Gumugol siya ng 15 araw para puksain ang 20 taong pagmamahal niya kay Ligaya.
Ayaw sumuko ni Ligaya, muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Muli niya itong tinawagan. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, pinalitan ng galit ang orihinal na pagkabigla. Sa kabilang linya, pagkatapos ng 2 oras na paglipad, sa wakas ay nakarating si Azel sa King City. Bago mag-take off, pinadalhan siya ng kanyang senior schoolmate ng text message, sinasabing nag-aalala siya na hindi niya makita ang partikular na lokasyon. At isinaayos na niya na may magsusundo sa kanya. Napakaraming taong sumusundo sa akin. Paulit-ulit kong hinahanap ang pangalan ko, pero wala akong makita na maihawak na sign magdidaya na sana ako para tawagan ang senior para itanong kung nasaan ang taong susundo sa akin. Bigla, narinig ko ang napakatamis na boses na tumatawag mula sa likod. Senior! Nang lumingon ako, nakita ko ang isang babae na may napakagandang ngiti na lumalapit sa akin. Pasensya na po. Ikaw po si. Tiningnan ko ang babaeng ito, naramdaman kong pamilyar siya, pero hindi ko maalala kung sino siya. Nagkunwaring galit sa akin ang babae sa harap ko. Pero ang kanyang boses ay hindi maitago ang kagalakan. Senior, 5 taon na lang na hindi tayo nagkita, nakalimutan mo na ako. Mag-iingat ka at hahanapin kita para isumbong sa guro. Ang imahe ng batang babae sa laboratorio na may mamula-mulang mga mata ay unti-unting lumitaw sa aking isipan. Medyo nagulat akong tumingin sa babae sa harap ko. Ikaw ba si Junior na si Kin? 5 taon na ang nakaraan, noong malapit na akong magtapos, tumanggap ang guro ng bagong estudyante na si Kin Xiaochu. Noong panahong iyon, abala ako sa mga bagay na naugnay sa pagtatapos, kaya madalang na akong makipag-ugnayan sa junior na ito. Ang tanging impresyon na naalala ko ay may error ang kanyang datos ng eksperimento. Pero hindi makita kung saan nagkamali. Sa kabutihang palad, pumasok ako sa laboratorio para kumuha ng mga bagay. Sa pagdaan sa experiment table, nakita ko na mamula-mula ang mga mata ni Kin Xiaochu. Kaya aktibo akong lumapit at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang problema, maingat kong sinuri ang bawat hakbang. At sa wakas ay nakita ko ang problema. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 5 taon, magbabago ang babaeng nagbabanta na umiyak dahil sa eksperimento. Sa sandaling ito, napagtanto ko na hindi ko siya nakilala. Natural na pumunta sa tabi ko si Kin Xiaochu para magbigay ng direksyon. Sa kanyang tono ay may kasamang bahagyang biro. Mukhang naaalala pa rin ako ng senior. Akala ko 5 taon na hindi nagkita, kalimutan na ako ng senior. Kinamot ko ang aking ilong, sa nakaraang mga taon, nasanay na ako sa pagiging malamig ni Ligaya. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko sa babaeng masigla tulad ni Kin Xiaochu. Gayunpaman, walang pakialam si Kin Xiaochu, kalmado niya akong hinawakan at humakbang patungo sa parking lot. Bilisan mo senior, matagal ka nang hinihintay ng guro. Nagmadali kaming bumalik sa laboratorio. Nakatayo sa harap ng opisina ng guro, nakaramdam ako ng bahagyang pag-aalangan. Hindi ako naglakas loob na itulak ang pinto. Noong mga araw na malapit na akong magtapos, pinayuhan ako ng guro, umaasa na mananatili ako para magpatuloy sa eksperimento. Pero sa oras na iyon, kababataw ni Ligaya na maging girlfriend ko. Sa puso ko, siya lang ang nasa isip ko. Kaya nagdesisyon akong sundan si Ligaya sa paaralan para maging guro. Tinanggihan ko ang alok ng guro. Nang matanggap ko ang pangalawang imbitasyon mula sa guro, kasisimula pa lang ng proyekto sa laboratorio sa King City. Matagal niya akong kinumbinsi sa telepono. Pero sa oras na iyon, magkasama na kami ni Ligaya sa loob ng 5 taon. Lalo ko siyang ayaw iwan, kaya muli kong tinanggihan ang guro. Nagalit ng husto ang guro sa tawag na iyon. Maging kalahating buwan na ang nakaraan, si senior pa rin ang tumawag sa akin. Nag-aalala ako na galit pa rin sa akin ang guro. Nang makita ni Kin Xiaochu na nag-aalangan ako, biglang naningning ang kanyang mga mata. Nagdesisyon siyang tulungan ako. Agad niyang tinawag sa opisina, "Teacher. Bumalik na ba ang senior?" Kumipot ang aking mga mata, walang malay na itinaas ko ang aking kamay para takpan ang bibig ni Kin Xiaochu. Bago pa man siya matapos magsalita, natakpan na ng aking kamay ang bibig niya. Sige po, narito ang bersyon sa Tagalog. Ang mamasa-masang labi niya ay dumampi sa mainit kong palad. Pareho kaming natigilan. Agad kong binawi ang kamay ko na parang napaso. Lumingon si Tatae, medyo nahihiya, bahagyang namula ang kanyang mga tainga.
Wala pa rin akong alam kung ano ang gagawin ko nang bigla kong marinig ang tawag ng guro. Pumasok na kayo, bakit pa kayo nakatayo dyan? Wala na akong oras para mag-isip pa, agad kong inayos ang aking sarili, huminga ako ng malalim at pagkatapos ay binuksan ang pinto. 5 taon na kaming hindi nagkita, mabilis kong napansin na may ilang puting buhok na ang guro. Naalala ko noong nakaraan, binaliwala ko ang payo ng guro, sinundan ko si Ligaya paalis, hindi ko mapigilang makaramdam ng hiya. Tumingin sa akin ang guro, ako na kanyang estudyante na inaasahan niya, ako rin na taong pinagsisihan niya. Hindi na mabilang ang mga salitang gustong sabihin, pero nagtapos lang sa isang buntong hininga. Nakarating na rin, kailangan mong maging masipag sa paggawa ng mga eksperimento kasama ko. Isinantabi ko ang mga nararamdaman ko sa puso, tumango ako ng malakas. Wala nang sinabi pa ang guro, kinawayan lang niya si Tatae para samahan ako na maglagay ng mga gamit ko sa dormitoryo. Pagbalik sa dormitoryo, agad kong inilapag ang aking bag at humiga sa kama. Bumuntong hininga ako, ramdam ko ang ginhawa. Mula kagabi, nakatulog lang ako ng 2 oras sa eroplano, ngayon ay pagod na ako. Pagkahiga ko, agad akong nakatulog. Hindi ko man lang nagawang ayusin ang aking mga gamit. At hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Habang mahimbing akong natutulog, biglang nagising dahil sa ringtone ng telepono. Malabo kong kinuha ang telepono, hindi pagising, sumunod lang ako sa reflex na sagutin ang tawag. Sa kabilang linya, galit na nagtanong si Ligaya. Azel, saan ka nagpunta? Tumunog ang boses ni Ligaya sa tainga ko at nakapagpagising sa akin kaagad. Tumingin ako sa relo, nakita kong ilang sandali lang pala akong nakatulog. Ang hindi komportableng pakiramdam dahil nagising ako plus ang pagod mula sa paglalakbay ay nagdulot sa akin ng bahagyang pagkayamot. Isinulat ko na ng malinaw sa kalendaryo. Naghiwalay na tayo. Sabi ko nang hindi nag-iisip. Lalong nagalit si Ligaya nang marinig ang tungkol sa hiwalayan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ito ginawa. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ako pumapayag. At kahit na gusto mo nang makipaghiwalay, kailangan mo rin akong bigyan ng dahilan Iniwan mo ako sa araw ng kasal, nag-iwan ka lang ng isang salita na maghiwalay. Ano ang iniisip mo? Nang makinig ako ng mabuti, ang boses ni Ligaya ay may hindi masyadong napapansing pagkadismaya. Dahil hindi pa rin niya iniisip na makipaghiwalay sa akin. Hindi niya rin maipagdiwang na iiwan siya sa araw ng kasal. Mahigit 20 taon na kayo sa tabi ko, paano kayo biglang aalis na lang? Sa oras na ito, gusto ko na lang matulog, ayaw ko nang makipagtalo pa kay Ligaya. Nagdadala ka ng anak ni Tanging, sa tingin mo ba papayag akong maging asawa ang babaeng nagdadala ng anak ng ibang lalaki? Patuloy ko, sa totoo lang, naintindihan ko ng malinaw, hindi mo ako mahal. Tahimik ang tawag sa kabilang linya saglit, halos nakatulog na ulit ako. Bigla, medyo garalgal ang boses ni Ligaya, kung gayon. Dahil lang sa bata kaya gusto mo akong iwan? Hindi ako sumagot, maaari ko lang sabihin na ang bata sa kanyang sinapupunan ay isang fuse, isang bagay na sumiklab sa marupok na relasyon namin. Dahil nitong nakaraang kalahating taon, napagtanto ko na, kaya rin palang magkaroon ng ganyang malumanay na panig si Ligaya. Kasabay nito, naintindihan ko rin, hindi niya ako mahal. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ko gustong makipaghiwalay. Patuloy na nagsalita si Ligaya, hindi ako papayag na makipaghiwalay. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka, gusto kitang makita. Ayaw ko na siyang makita ulit. Ang hiwalayan ay hindi tulad ng kasal. Hindi nangangailangan ng pagpayag ng parehong panig. Hanggat nagpa siya ang isang panig na makipaghiwalay, kung gayon nagtatapos ang relasyon. Gayon din, sa tingin ko, ang isang tunay na matandang kaibigan ay dapat ganito, na wala mula sa buhay ng ibang tao. Hindi na namin kailangang magkita ulit. Maghiwalay na lang tayo ng mapayapa. Mag-iwan tayo ng dignidad para sa isa't isa. Hindi ko na siya hinintay na sumagot, pinatay ko na ang tawag. Pagkatapos, binuksan ko ang history ng tawag at isinulat ang numero ni Ligaya sa blacklist. Binuksan ko ang WeChat, natuklasan ko na nagpadala siya sa akin ng ilang dosenang mga mensahe. Sa simula ay nagtatanong tungkol sa kasal, pagkatapos siguro ay natanto na umalis na ako, patuloy na tinatanong kung saan ako nagpunta. Ang mga mensahe ni Ligaya ngayon ay ilang beses nang mas marami kaysa sa kanyang mensahe sa buong buwan. Sinulyapan ko lang ng kaunti ang kanyang mga mensahe, at pagkatapos ay inilagay ko siya sa blacklist.
Pagkatapos, inilagay ko ang telepono sa isang tabi, hinila ko ang kumot at nagpatuloy na matulog ng mahimbing. Natigilan si Ligaya sa sandaling pinatay ang telepono. Ito ang unang pagkakataon na kusang pinatay niya ang telepono. Bukod pa rito, hindi pa niya malinaw ang lahat. Bakit kailangan niyang patayin ang telepono? Hindi pa rin niya alam kung nasaan siya. Patuloy na tumatawag ulit si Ligaya. Gayunpaman, nagpakita ang malamig na senyales ng telepono. Paumanhin, ang numero na iyong tinawagan ay hindi maaaring kumonekta ngayon. Mangyaring tumawag ulit mamaya. Naghanda na sana siyang magpadala ng mensahe sa kanya. Gayunpaman, nang maipadala lang ang mensahe, nakita ni Ligaya ang isang malaking pulang tandang padamdam. Ipinadala ang mensahe, pero tinanggihan ng kabilang partido na tumanggap. Biglang nanghina ang pag-iisip ni Ligaya. Hinarangan niya ang lahat ng kanyang paraan ng komunikasyon. Noon, kahit gaano pa siya kagalit, hindi niya pa rin ako binablock. Nararamdaman niya ang pagkabahala, at sa kanyang puso ay hindi niya mapigilang ang galit. Dahil ba talaga sa bata? Pero ipinaliwanag ko ng malinaw na. Si Tang Xiaowai ay may cancer, at siya ang sumagip sa kanyang buhay. Kailangan niyang tulungan siya na makamit ang kanyang hangarin. Bakit hindi maintindihan at suportahan siya ni Zenz? Pagkatapos ng pagsiklab ng galit, nakaramdam si Ligaya ng mas maraming pagkabahala. Hindi pa niya iniisip na makipaghiwalay kay Zenze, pero ngayon hindi niya alam kung nasaan siya, ang impormasyon ng kontak ay hindi na rin nagawa. Paano niya siya mahahanap? Sa pagkabigla niya, naalala ni Ligaya ang kanyang mabuting kaibigan, si Qin Chuan. Noong nakaraang pagkikita ng magkakaibigan, dinala siya ni Zenze sa bahay ni Qin Chuan. Naaalala niya ang lokasyon at natagpuan siya. Nang buksan ni Qin Chuan ang pinto, nakita niya si Ligaya na pagod at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya. Matagal nang nasa likod ng kanyang kaibigan si Qin Chuan, sinusundan siya pero hindi sinuklian. Pero dahil noong panahong iyon, nobya pa lamang siya, kaya hindi siya nakapagsalita. Pagkatapos marinig ang kwento ni Zenz sa dahilan ng pagkakansela ng kasal, ang kanyang hindi pagkakagusto kay Ligaya ay umabot na sa ruro. Hindi niya maintindihan kung bakit may babaeng ganito sa mundo. Ngayon nakita niya si Ligaya na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Lahat ng kanyang mga nakaraang sama ng loob ay sumabog. Sinabi niya sa mapanuksong paraan, hindi ba't ikaw ang ex-girlfriend ng matalik kong kaibigan? Bakit ka na parito? Alam pa rin ni Qin Chuan na nagdadala siya ng bata. Pero sa oras na ito, wala nang isipin pa si Ligaya. Gusto lang niyang malaman kaagad ang impormasyon tungkol kay Zenze. Hindi ba't ikaw ang ex-girlfriend ng matalik kong kaibigan na nagbabayad ng utang na loob sa pamamagitan ng kanyang katawan? Sinulyapan siya ni Qin Chuan, dati kapag laging nasa tabi niya si Zenze, malamig at hindi siya masigasig. Ngayon nakipaghiwalay na sila, parang nagmamalasakit siya ngayon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos magsalita ni Qin Chuan, binabalak niyang isara ang pinto. Reflex na inilahad ni Ligaya ang kamay niya para harangan ang pinto. Hindi nagawa ni Qin Chuan na mag-react, biglang may matinding sakit na humahapdi sa kanyang kamay. Napaluha sa sakit si Ligaya. Niyakap niya ang kanyang kamay, sinusubukan na tiisin ang sakit. Matatag niyang tinanong, saan siya nagpunta? Mura ni Qin Chuan, hindi niya maintindihan ang ugali ni Ligaya. Magbubuntis ka para sa ibang lalaki, tapos nagmamalasakit ka pa kung saan nagpunta si Zenz. Sa pagkarinig nito, hindi na alam ni Ligaya kung ano pa ang sasabihin. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi rin nasisiyahan sa kanyang pagdadala ng bata. Pero may dahilan para dito. Bukod pa rito, hindi naman sila magkasintahan ni Qin Chuan. Patuloy na sinabi ni Ligaya ang dahilan na sinabi niya kay Zenz ng ilang beses. Iniligtas ako ni Qin Chuan. Tumutulong lang ako sa kanya na magkaanak para suklian ito, wala na akong ibang intensyon. Sabihin mo sa akin ang address niya, pupunta ako para magpaliwanag sa kanya. Sa pagkarinig ng kanyang mga depensa, malamig na tumawa sa kanyang puso si Qin Chuan. Suminghot siya ng ilong. Gusto mong malaman ang address ni Easy? Managinip ka. Hindi kita papayagan na gambalain siya. Si Easy rin naman ang sumagip sa buhay mo. Bakit hindi ka nagbabayad ng utang na loob sa kanya? Natigilan si Ligaya. Anong ibig sabihin niyang sabihin na si Zenz rin naman ang sumagip sa kanyang buhay? Kailan siya sinagip? Wala siyang anumang impresyon.
Sabihin mo ng malinaw kailan niya ako sinagip. Hindi inaasahan ni Qin Chuan na kalilimutan niya ang ganong kalaking bagay. Sa kanyang puso ay lalong nagalit para sa kanyang matalik na kaibigan. Naramdaman niya na hinahamak ang babae sa kanyang harapan. Talagang may magandang kapalaran ka. Talagang malilimutin ka. Noong bisperas ng bagong taon, 6 na taon na ang nakaraan, kinalimutan mo na ang mahalagang bagay na ito. Noon hindi ka nagsabi ng pasasalamat. Ngayon paano mo siya tratuhin sa ganitong paraan? Habang patuloy na nagsasalita si Qin Chuan, hindi niya mapigilang ang galit sa kanyang puso. Sa nakalipas na 10 taon, tahimik na nagbigay si Zens para kay Ligaya. Pati na rin ang mapanganib na gabi, 6 na taon na ang nakaraan. Hindi niya tumigil na sabihin ang lahat ng mga bagay na iyon na ibinabato pa sa kanya ang litrato ni Zens sa ospital mula sa oras na iyon. Hindi alam ni Ligaya kung paano siya umalis sa bahay ni Qin Chuan. Naramdaman niya na parabang nalalaglag siya sa isang state of unreality. Ang mundo sa kanyang paligid ay natutunaw, nahuhulog sa malalim na kadiliman. Walang liwanag na tumatama. Sa kanyang memorya, ang gabing iyon ay malinaw na sinagip siya ni Qin Chuan. Bakit ganito? Kung totoo ang sinabi ni Qin Chuan, sinagip siya ni Zens, kaya sa loob ng maraming taon nagkamali siya ng tagasagip. Maging, nanginig na hinawakan niya ang kanyang tiyan, maaaring ang bata na ito ay hindi dapat nandito. Agad na sumakay ng taxi si Ligaya at nagmadaling pumunta sa ospital. Kailangan niyang malaman kung si Qin Chuan ba talaga o si Zens ang sumagip sa kanya noong gabing iyon. Sa kotse, hindi siya tumigil na mag-isip tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Naalala niya lang na sa daan pa uwi sa kanyang dormitoryo, may sumusunod sa kanya. Isang kamay ng taong iyon ay tinakpan ang kanyang bibig at hinila siya papunta sa isang maliit na eskinita. Ramdam na ang kamay ng lalaki na hindi na kontento sa kanyang katawan at ang malamig na kutsilyo na malapit sa kanyang tagiliran. Nakaramdam lang siya ng pagkawala ng pag-asa. Akala niya hindi niya na makikita ang liwanag ng kinabukasan. Pero sa pinakakritikal na sandali, may figura na dumating at nagpatumba sa kanyang umaatake. Umupo siya sa isang tabi na nakakurba. Ang kanyang katawan ay hindi tumigil na manginig. Gusto niyang kunin ang kanyang telepono para tumawag ng pulis pero hindi niya kayang tiisin ang sobrang pagkabahala at nawalan siya ng malay. Nang magising siya ulit, nakita niya ang figura ni Qin Chuan. Natural na naisip niya na si Qin Chuan ang sumagip sa kanya. Pero ayon kay Qin Chuan, malinaw na si Zens ang sumagip sa kanya. Na nasaksak ng lalaki at nakahiga sa ospital, nagkoma siya ng 3 araw. Pagkagising niya, nakalabas na siya ng ospital. Sinabi ni Zens kay Qin Chuan na ayaw niyang samantalahin ang kanyang biyaya, natatakot rin siyang mapaalala sa kanya ang pagkabahala sa kanyang puso. Kaya sa nakalipas na 6 na taon, hindi niya binanggit ang tungkol dito. Habang patuloy na nag-iisip si Ligaya, lalong naguguluhan siya. Hindi niya kayang isipin kung totoo ngang ang kanyang tagasagip ay si Zens, kaya sa buong panahon na ito, ano ang ginagawa niya? Pagdating niya sa ospital, nabigla si Qin Chuan na makita si Ligaya. Hindi ba't nagsiselebrate siya ng kasal nila ni Zens ngayon? Tiningnan niya ang pula sa kamay ni Ligaya, nagulat na sumigaw, anong nangyari sa iyong kamay? Tatawag ako agad ng doktor. Hindi na kailangan pa. Pinuto ni Ligaya ang kanyang mga salita. Ang kanyang boses ay hindi nakagawian na kalmado. Qin Chuan, ikaw ba talaga ang sumagip sa aking buhay? Nakatitig si Ligaya sa mga mata ni Qin Chuan, hindi pinalalagpas ang anumang ekspresyon. Malinaw na hindi inaasahan ni Qin Chuan na itatanong niya ito, ang kanyang mga mata ay sumilay sa isang bakas ng pagkabigla, pero agad itong bumalik sa pagiging kalmado. Siyempre. Pagkagising mo, ako ang unang taong nakita mo. Hindi mo ba naalala? Sinabi ni Qin Chuan ng may determinasyon. Pero si Ligaya, na nagmamasid pa rin sa ekspresyon sa kanyang mukha, ay hindi nakaligtaan ang orihinal na silip ng gulat. Lumubog ang kanyang puso. Qin Chuan hindi ang kanyang tagasagip. Ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata, ang kanyang puso sa oras na ito ay punit-punit dahil sa balita na ito. Qin Chuan, ang taong sumagip sa akin 6 na taon na ang nakaraan, hindi ikaw. Dahil naguguluhan si Qin Chuan, may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Malinaw na taon-taon ay pinatunayan niya na siya ang tagasagip niya. Bakit binabalik-balikan ni Ligaya ang nangyari dati sa puntong ito?
Kahit na sinabi niyang hindi siya ang tagasagip. Pero pinanatili niya ang kalmadong hitsura. Ngumiti ng mahina, gustong hawakan ang kamay niya. Anong pinagsasabi mo? Ang kawalan ng kakayahan pagkatapos mawala ni Zense, ang pakiramdam ng kasalanan, matapos malaman ang katotohanan ay sumalakay tulad ng mga alon na nagpapahirap kailigaya sa paghinga. Sa oras na ito, sa wakas ay sumabog siya. Inalis niya ang kamay niya kay Qinchuan, namumula ang kanyang mga mata, sumigaw sa kanyang mukha. Si Zense. Ang sumagip sa akin ay si Zense, ang taong nasa tabi ko sa loob ng 20 taon. Huwag ka nang magdahilan pa. Nalaman ko na ang ebidensya. Bakit mo ito ginawa? Nang makita si Ligaya na ganap ng gumuho, naintindihan ni Qinchuan na hindi na niya maitatago ang bagay na ito. Noong mga nakaraang araw, nagkataon lang na pumunta siya sa ospital para bisitahin ang kanyang kaibigan. Sa pagdaan niya sa silid ni Ligaya, nang makita ang magandang mukha niya, hindi niya nagawang tumigil ng mas matagal. At hindi niya inaasahan na makikita siyang gising. Isang kahangahangang pagkakataon, hindi itinatwa ni Qinchuan. Lumabas na binabalak niyang gamitin ang pagkakakilanlan na ito para lapitan siya at makasama siya. Pero hindi niya inaasahan na bigla siyang ipadadala ng pamilya sa ibang bansa para mag-aral at sa gayon ay naputol ang kontak. Hanggang kalahating buwan na ang nakaraan nang matuklasan niya na may cancer siya. Bumalik sa bansa at sinimulan muli na makipag-ugnayan kay Ligaya. Nagmadali si Qinchuan na magpaliwanag, sa panahong iyon, gusto ko lang gamitin ang pangalan na ito para habulin ka. Si Ligaya sa oras na ito ay nababalutan na ng isang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya gustong magpatuloy na makipagtalo kay Qinchuan na ipinapaliwanag kung bakit siya niloko. Gusto niya na lang agad makipaghiwalay sa kanya at humayo para bumawi sa mga taong nasaktan niya. Kailangan kong ipalaglag ang bata. Agad na kinabahan si Qinchuan. Ang bata na ito ang huling pag-asa ng pamilya ko, hindi mo maaaring ipalaglag. Hindi maaari. May buhay na ang bata. Ina ka, paano mo ito magagawa? Kaya mo ba? Bukod pa rito, Zense, alam na niya na buntis ka kalahating buwan na ang nakaraan. Siguro kinansela na ang kasal niyo ngayon, tama? Sa hinaharap isisilang mo ang anak ko, maging manugang ng pamilya Qin, hindi ba't magiging maganda? Si Ligaya na naghahanda ng humakbang ay biglang tumigil nang marinig ang huling sinabi. Kalahating buwan na ang nakaraan. Isang labis na sakit mula sa kanyang puso ang sumabog, at mula roon, kumalat sa buong katawan na pumapalibot sa kanya na para bang gusto nitong kainin ang buong mundo. Tumatakbo ang mga luha mula sa kanyang mga mata kada patak. Lumalabas na, matagal nang alam ni Zense na buntis siya. Kaya nagpa siya siyang umalis sa araw na iyon. Kaya, nagawa niyang maging kalmado sa loob ng nakaraang kalahating buwan. Kaya, noong araw na iyon sa ospital, wala rin siyang ipinakitang pagkabigla sa kanyang mukha. Pero ang lahat ng ito, hindi man lang napansin ni Ligaya. Ang isipin na sinaktan niya si Zense, ang tagasagip sa kanyang buhay, para kay Qinchuan, ang tagasagip na impostor, para sa napakatagal, naramdaman niya ang pananakit na parang sinasaksak sa kanyang puso. Itinaas niya ang kamay niya para punasan ang kanyang mga luha. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Kailangan niyang ipalaglag ang bata, hanapin si Aljun, magsorry sa kanya, at bayaran ang lahat ng ginawa nito para sa kanya sa loob ng 20 taon. Nang maghanda ng umalis si Ligaya, hindi na kayang tiisin ni tanging ang kanyang sarili sa kawalan ng katiyakan, sinubukan niyang pigilan siya. Ligaya, pagkatapos ng kalahating taon na ito, kaya mo bang sabihin na wala kang anumang nararamdaman para sa akin? Gayunpaman, sa utak ni Ligaya sa oras na ito ang tanging nagpapakita ay ang figure ni Aljun. Siya na laging tahimik na sumusunod sa kanya, hindi masyadong malayo at hindi masyadong malapit. Siya, na sa bawat pagkakataong magkasama sila, naghahanda para sa kanya ng mainit na tsaan ng luya. Hindi maitatanggi, noong panahong pinili niyang makasama si Aljun, dahil lang sa gusto niyang malaman kung ang damdamin ng isang tao ay kayang tumagal ng ganoon katagal. Sa oras na iyon, hindi siya masyadong naglalagay ng damdamin para dito. Pagkatapos, ay ang mga araw at gabi na magkasama sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang pag-aalaga, ang pagiging sensitibo nito, at sa huli ay napagtanto niya, may taong may kakayahang magmamahal ng tuloy-tuloy sa loob ng 20 taon. Napagtanto niya, mahal niya na rin pala siya nang hindi niya alam. Nagtagumpay na ang formula.
Tiningnan ni Ligaya si Tanging, pagtataka at pagkailang lang ang nakikita sa kanyang mga mata. Wala na, sa susunod hindi na kita makikita ulit. Sa araw na iyon, isinaayos ni Ligaya ang operasyon para ipa-abort ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang malaman ng pamilya Tanging ang balita, pumunta sila sa ospital para gumawa ng gulo, sinasabing sinira ng ospital ang nag-iisang apo ng kanilang pamilya. Pero malinaw na nakasulat sa papel ng kumpirmasyon ang pirma ni Ligaya. Kailangan nilang tawagan ang mga pulis sa dahilan ng paggawa ng gulo sa publiko na ipaalis ang pamilya Tanging. Hindi na nagmamalasakit pa si Ligaya sa anumang bagay na may kaugnayan sa pamilya Tanging. Hindi niya kayang hindi malaman ang balita tungkol kay Zense. Muli siyang pumunta sa bahay ni Qin Chuan para tanungin kung saan siya nagpunta. Bawat pagkakataong hindi siya nagsasalita, nagbabantay si Ligaya sa harap ng kanyang pinto. Sa nakaraang mga araw, tunay na nakaramdam ng pang-istorbo si Qin Chuan, sa huli ay sumagot lang siya ng isang sagot, pumunta na si Zense sa laboratorio. Umalis na sa King City. Ang partikular na laboratorio, hindi na niya kayang ibunyag pa. Parehong nag-aral sa universidad si Ligaya at Zense. Naalala niya ang guro nito. Pagkatapos magtanong sa ilang lumang kaibigan, natuklasan niya na nagbukas ng laboratorio ang guro ni Zense sa lungsod ng Beijing. Kahit na walang makumpirmang ebidensya na nasa laboratorio na iyon si Zense, nararamdaman ni Ligaya sa kanyang kutob na nasa Beijing siya. Bumili ng tiket si Ligaya at agad na pumunta sa Beijing. Nakabatay sa address na ibinigay ng dating kaibigan, nagtagumpay na natagpuan ni Ligaya ang laboratorio. Sa sandaling ito, hindi pa nagsisimula ang unang eksperimento. Hindi pa naisasara ang laboratorio. Kaya, direkta na lamang naghanap si Ligaya ng kakapasok lang para magtanong kung nasaan si Zense. Nang marinig niya na may naghahanap sa kanya, labis akong nagulat. Ilang tao lang ang alam ang address ng laboratorio, pero kakarating ko lang dito sa King City, paano may nakakita sa akin? Lumabas ako, puno ng pag-aalinlangan. Paglabas, natuklasan ko na ang taong naghahanap sa akin ay si Ligaya. Sa kanyang figura, medyo nabasa ang aking mga mata. Biglang nawala ang pagkabalisa ko sa nakaraang panahon. Hindi mapigilan ni Ligaya ang kanyang sarili, humakbang siya para hawakan ang kamay ni Zense. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka umalis na walang sinasabi? Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na hanapin ka? Si Zense mula sa pagkagulat nang makita si Ligaya ay nagising, pero nang patuloy niya siyang tanungin, hindi niya kayang bawiin ang kanyang kamay. Nakita ni Ligaya na hindi niya nilalabanan ang kanyang pagdampi. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang magkaroon ng bahagyang kagalakan. Siguro nagtatampo lang siya sa kanya. Magpapaliwanag siya sa kanya, tiyak mapapatawad siya. Pero sa kasamaang palad, di nagtagal, nawasak ang masayang view ni Ligaya. Bawiin niya ang kanyang reaksyon, malakas niyang inalis ang kamay niya. Mukha siyang hindi pasensyoso. Bakit ka nagpunta dito? Nakita ni Ligaya ang mukha niyang umiiwas sa kanya, nakaramdam siya ng pagkabahala sa kanyang puso. Aljun, pumunta ako dito para humingi ng tawad. Ayaw kong marinig. Naputol ng kanyang mga salita ang kailigaya bago pa man ito matapos. Mula simula hanggang wakas, iisa lang ang saloobin ko, hiwalayan. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang address ko, pero huwag mo na akong puntahan ulit. Bukas na magsisimula ang eksperimento. Gusto ko lang tahimik na gawin ang eksperimento. Umalis ka na, naghihintay sa iyo si Qin Chuan. Alam ni Ligaya na ang dati niyang ugali ay labis na sumira sa puso ni Zense. Kaya ngayon ay ganyan siya sa kanya, walang awa. Pero handa niyang gamitin ang kanyang oras, gamitin ang lahat ng mayroon siya para bayaran siya. Aljun, wala akong anumang damdamin para kay Qin Chuan. Ikaw ang gusto ko. Pagkatapos ng 5 taong pagsasama, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zense si Ligaya na nagsasabing gusto, 2 salita. Pero ang damdamin sa loob ng 5 taon, walang kahit katiting na kaligayahan, ang nagpaalala sa akin. Hindi na ako maniniwala sa 2 walang saysay na salitang ito. Sinulyapan ko lang siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Pagkatapos magsalita, ayoko nang magpatuloy pa sa kanya. Lumingon ako at bumalik sa laboratorio. Bukas na ang unang araw ng eksperimento, marami pa akong kailangang ihanda. Sa aking likod, narinig ko si Ligaya na patuloy na tinatawag ang pangalan ko. Pero hindi na ako lumingon pa.
Nakahanap si Ligaya ng hotel malapit sa laboratorio. Desidido siyang hindi kayang manatili magpakailanman sa laboratorio si Zense. Umaasa siya na muli niya siyang makikita. Pero hindi niya inaasahan, lumipas ang isang araw, at lumipas ang 2 araw, hanggang sa 1 linggo, hindi pa rin niya nakikita si Zense. Sa huli ay hindi na kayang manatili pa si Ligaya. Nagtanong siya sa security guard. Sa wakas ay nalaman niya na nagsimula na pala ang eksperimento. Maliban na lang kung natapos ang eksperimento, walang sinuman sa laboratorio ang lalabas. Nagmamadaling nagtanong si Ligaya, gaano katagal bago matapos ang eksperimento. Sinagot ng security guard, inaasahan na magtatapos ito sa loob ng 1 taon at kalahati. Gulo-gulo na bumalik si Ligaya sa King City. Pagka-uwi, humiga siya sa malaking kama. Nararamdaman niya na ang bahay na nakagisnan niya sa loob ng 5 taon ay labis na malamig. Wala nang dadampi sa tabi niya kapag siya ay may sakit, didiligan ng tubig at ipapainom ng gamot. Wala na ring tatawag sa pangalan niya. Wala na ring mag-iiwan ng ilaw kapag uwi siya ng gabi. Yinakap ni Ligaya ang sarili niya na para bang ang paraan na ito ay makakaramdam siya ng kaunting init. Hindi niya alam kung kailan nakatulog na siya. Sa kanyang panaginip, parang walang nangyari sa nakaraang linggo. Matagumpay na ginanap nila ni Zense ang kanilang kasal. Kaagad pagkatapos ng kasal, nagpunta sila para magparehistro. Naging legal na mag-asawa. Pagkatapos, nagpunta sila para sa kanilang honeymoon. Ang dalawa ay naglaro sa buong Europa. Sa bawat tourist spot, nag-iwan sila ng litrato na magkasama. Nagising si Ligaya, hindi niya na kayang malaman kung ano ang panaginip at kung ano ang katotohanan. Walang malay niyang tinawag ang pangalan ni Zense. Gayunpaman, hindi niya narinig ang pamilyar na sagot. Ang tunog lang ng maya sa labas ng bintana ang maririnig. Hinawakan ni Ligaya ang kanyang unan. Basa na ito. Ang pakiramdam ng pagiging desidido na makipaghiwalay at ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa taong sumagip sa kanyang buhay noong nakaraan ay patuloy na umiikot at naglalaban sa kanyang isipan na halos hindi siya nakakaisip pa. Ang buong katawan niya ay nahuhulog sa isang state of unreality. Pero nang tumama ang kanyang mga mata sa mga malalim na pulang salitang maghiwalay tayo sa kalendaryo, unti-unting nagising si Ligaya. Ayaw niyang makipaghiwalay kay Zense. Kahit na kailangan niyang manatili sa loob ng laboratorio, sa loob ng 1 taon at kalahati, handa siyang maghintay. Sa nakaraang 20 taon, laging sinundan ni Zense ang kanyang mga yapak. Ngayon, ang posisyon ay nagbago. Handa rin siyang sundan ang mga yapak ni Zense. Sa pagkakataong ito, hayaan niyang patunayan ang kanyang puso kay Zense. Ang mga mata ni Ligaya ay unti-unting naging determinado. Hihintayin niya si Zense na bumalik. Pagkatapos ng 2 taon, paliparan sa King City, itinutulak niya ang kanyang bag, nakangiting sumusunod sa masiglang likod na sumasayaw sa harap. Paminsan-minsan lumingon sa paligid, nagmamasid sa pagbabago sa paligid. Ang unang eksperimento sa laboratorio ay hindi sinasadyang tumagal ang 2 taon, pero sa kabutihang palad, ang huling resulta ay perpekto. Binigyan sila ng propesor ng 2 buwang bakasyon. Sa wakas ay bumalik siya sa lupain ng King City. Medyo nagising ako. 2 taon na mula nang umalis ako sa lungsod na ito. Pero ang pagkakaiba ay, nang tumama ang aking mga mata sa masiglang figure ni Kinyaoshu sa harap, lalong naging malumanay ito. Ibang-iba sa 2 taon na ang nakaraan, noong umalis akong mag-isa. Pagkatapos ng 2 taon, 2 kaming bumalik. At sa pagkakataong ito, mayroon pa kaming importanteng bagay na dapat gawin. Pagbalik ko, nakita ko na naroon pa rin ako sa kanyang likod, dali-dali akong pinuntahan ni Kinyaoshu. Senior, kung hindi tayo magmadali, malilate na tayo. Nang matanggap niya ang balita na babalik na ako sa King City, walang pag-aatubili na sinabi ni Qin Chuan na magsasaayos siya ng welcome feast para sa akin. Sa loob ng 2 taon, ang mga kaibigan ay dapat na masaya. Naaalala ko ang dati kong kaibigan kaya agad akong pumayag. Ang welcome feast ay inireserba sa araw na dumating si Kinyaoshu at ako. Nang makarating sila sa harap ng restoran, malapit na ang oras. Hinila ako ni Kinyaoshu, dali-dali kaming tumakbo papasok. Hindi ko alam kung dahil sa pakiramdam ko, pero nang tumakbo ako sa hagdan, may nakita akong pamilyar na figure. Pero kung sino siya, hindi ako sigurado. Naisip ko lang na masyado akong nagmamadali. At nalito ako.
Mahalaga pa rin na mahanap agad ang private room. Sa kabilang banda, tinakpan ni Ligaya ang kanyang bibig, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang buong pagkatao niya ay nasa gitna ng kagalakan ng pagkawala at pagkatapos ay natagpuan ulit. 2 taon. Naghintay siya sa loob ng 2 taon, sa wakas, nakita niyang muli si Zense. Hindi niya kayang ipahayag kung paano, sa loob ng 2 taon na ito, pinagdaanan niya ang mahahabang gabi na mag-isa sa bakanting kwarto. Sa simula, hindi siya makatulog sa gabi. Kahit na makatulog siya sa mahabang panahon, sa bawat pagkakataong magising siya, ang unang salita sa kanyang kamalayan ay ang tawagin ang pangalan ni Zense. Pero, ang katahimikan lang sa kwarto ang tumugon sa kanya. Wala nang gumagawa ng almusal para sa kanya, ni wala nang naghihintay sa kanya pauwi. Hinanap niya sa buong bahay, pero hindi niya natagpuan ang anumang bagay na naugnay kay Zense. Kahit na ang couple pajama na binili niya ay nawala na rin. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kalendaryo sa tabi ng kanyang kama. Kahit na doon ay may deklarasyon ng hiwalayan na isinulat ni Zense, pero iyon lang ang tanging iniwan niya sa kanya. Desidido siyang hindi sumuko, naniniwala siya, hanggat hindi siya pumapayag, hindi sila maghihiwalay. Hanggat magkita sila muli ni Zense, magpapaliwanag siya sa kanya. Sasabihin niya sa kanya na nagkamali lang siya ng pagkakakilanlan. Sa kanyang pagtingin, lubusan na niyang naputol ang lahat sa pagitan niya at ni Qin Chuan. Akala niya, sa loob ng 20 taon, nandyan na si Zense sa tabi niya. Tiyak hindi siya basta-basta susuko. Laging hinihintay ang kanyang pagbabalik. Gusto niyang sabihin ang lahat ng kanyang naiisip sa kanya. Sa ganoong paraan, makakabalik sila sa dati nilang relasyon. Sa huli, pagkatapos ng 2 taon, ibinigay na sa kanya ng langit ang pagkakataong ito. Pero naisip pa rin ni Ligaya ang babae na katabi ni Zense kanina. Parang maganda ang relasyon nila. Pero naririnig niya na tinatawag siyang Ki-Senior ginang babaeng iyon. 2 taon na ang nakaraan, pumunta si Zense sa laboratorio ng kanyang propesor. Ang babaeng iyon ay siguro ang junior na estudyante niya. Sa pag-iisip nito, bahagyang napanatag si Ligaya. Sa pagkakita sa kanila na pumapasok sa restoran, sumunod rin si Ligaya. Binuksan ni Zense ang pinto ng private room kasama si Qin Yaoshu. Naririnig lang ang ibang ki, ang mga makukulay na streamers ay lumilipad sa katawan nila. Humakbang si Qin Chuan, umiti at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. 2 taon, walang mensahe na natanggap. Kung hindi ko lang alam na pupunta ka sa laboratorio, siguro kailangan na kitang hanapin. Sa loob ng private room, tumatawa at nagbibiruan ang lahat. Nga, pagkatapos niyong sabihin na ipinawalang bisa niyo ang kasal, kayo ay naglaho na ng walang bakas. Kung hindi sinabi ni Qin Chuan sa amin, hindi pa rin namin malalaman kung nasaan kayo. Walang kwenta talaga. Nga. Hindi sinabi sa amin ang anumang bagay. Ngayon, parang pupunta ka para sa welcome feast, malalet ka pa rin. Kailangan kang pagmultahin. Ngayong gabi, kailangan mong uminom ng lasing bago ka makauwi. Uminom ka ng husto. Dati, hindi pa nakilala ni Qin Yaoshu ang grupo ng matalik na kaibigan ni Zense. Medyo kinakabahan siya, natatakot siya na hindi siya magustuhan ng mga kaibigan ni Zense. Napansin ko ang kawalan ng katiyakan ni Qin Yaoshu sa kanyang tabi, tahimik kong hinawakan ang kanyang kamay. Nagkatinginan silang dalawa, kaagad na nakaramdam ng panatag si Qin Yaoshu. Nakita ang masayang itsura ng aking mga kaibigan para sa aking pagbabalik, ang aking puso ay napuno ng pagpindot. Hindi nagtatagal, ngayon kailangan kong ipakilala si Qin Yaoshu sa inyong lahat. Bahagyang umubo ako, itinaas ko ang aking kamay para hawakan ang kamay ni Qin Yaoshu. Nagsalita ng malakas, sa totoo lang, sa pagkakataong ito ng pagbabalik, ipakikilala ko sa inyong lahat ang aking kapatid. Qin Yaoshu. Tumigil ako saglit, pagkatapos ay patuloy akong nagsalita, asawa ko rin. Orihinal kong naisip na pagkatapos sa relasyon kay Ligaya, mahihirapan akong magsimula ng bagong relasyon. Maging handa nang gamitin ang aking sarili sa siyentipikong pag-aaral. Pero hindi ko inaasahan na sa loob ng nakaraang 2 taon, unti-unting pumasok sa aking puso ang kapatid na si Qin Yaoshu. Napakaiba si Qin Yaoshu at Ligaya. Kung si Ligaya ay isang bato na hindi kailanman kayang painitin, kung gayon si Qin Yaoshu ay isang maliit na araw na naglalabas ng init. Mula kay Qin Yaoshu, malalaman ko ng tunay kung ano ang pag-ibig, ano ang tunay na damdamin.
Kaya, 2 buwan na ang nakaraan, ito rin ang anibersaryo ng 1 taon namin, ako ay nagpropose. Nangako kami na ikakasal matapos ang eksperimento. Tumingin ang lahat sa akin, nagtinginan sila, pagkatapos ay tumawa, na para bang kulob. Napakaganda, ikaw. Sinasabi mong gagawa ka ng eksperimento, ang resulta ay patago kang nagde-date, tama? Asawa. Kailan ang kasal? Gusto kong maging abay. Gusto ko rin. Pinagaan ng masayang kapaligiran ang medyo balisa na nararamdaman ni Kinya Osho. Ngumiti ako ng mahina, sa paghahanda na maghayag ng araw ng kasal. Biglang kong narinig ang nagpapanik na boses ng isang babae mula sa likod. Siya ang iyong asawa, paano naman ako?